Ma'am Lynette, hindi po namin nakita si Doc Carlos. Na naman? Eh kung alam ko lang na hindi niyo mahahabol si Carlos, edi sana ako na lang mismo humabol sa kanya. Palpak na naman kayo. Palagi na lang kayong ganyan sa trabaho ninyo. Ay, ayusin niyo naman yan. Ma'am, sigurado ba kayo na si Doc Carlos po yung nakita niyo? Kasi po, nalibot na po namin ang buong lugar. At may mga checkpoint din po na wala pong nakakita sa kanya. Hindi po kaya namalikmata lang po kayo? Sigurado ako na si Carlos yun. Teka nga muna, bakit parehata ako sinisisi mo dito? Nay, ha? Nay, Ma'am, hindi naman po sa ganon. Pasensya na po, naninigurado lang po kami. Sigurado nga ako, ba't parang hindi ka naniniwala sa akin? Nay. Lynette, gusto mo ba kumuha na lang tayo ng bodyguard para may protection kayo? RJ, hindi sapat yun. Kailangan marunong akong ipaglaban yung sarili ko, pati na rin si Annalyn. Kailangan yung kaya kong proteksyonan yung kaming dalawa. Kailangan malaman ni Carlos na hindi na ako yung dati Lynette na kinakaya-kaya lang niya. Thank you, Ben. Ay. Coffee, Ben? Sure, ate. Ay, nako. Wala na nga yung Carlos na yon. Pero hindi pa rin tinitigilan ng kriminal na yun si Lynette. Mabuti wala siyang ginawa kay Annalyn kagabi. Siguro nga dahil maraming tao sa bar. Alam mo, ate, I don't know what to do anymore to protect them. Thank you, ate. Well, gusto mo ako na kumausap kay Lynette about the bodyguard. Kukumbinsihin ko siya. Huwag na, ate. Alam ko naman busy ka dito sa Apex, lalo na kaka-resign lang ni Eric. Oh, so you heard about that? Sayang nga eh. Eric was doing well. Malaki yung ambag niya sa Apex. Oh, bakit ganyan ang reaction mo? I don't trust him, ate. Ang sabihin mo, ayaw mo lang talaga siya. Matagal mo ng issue yun sa kanya, di ba? I don't like it that he's meeting board members behind our back. And he's also meeting with businessmen without telling us. O Beng, those are investors. Nasabi nga ni Eric, I want to bring the glory days of Apex back. And that's exactly what he's doing. Well, I just hope he doesn't end up like Carlos. Akala mo mabait, pero may sungay palang itinatago. Oh, Beng. Eric is a good guy. He only wants what is best for us. For Apex. Hindi siya katulad ng asawa mong doble cara. He's definitely not like Moira. Okay? Nay. Nay, sorry po sa kagabi. Pinuntahan ko lang naman po si Harry kasi naawa po ko sa kanya eh. Naisip ko po, wala na po kasi talaga siyang pamilya. Anak, naiintindihan naman kita. Pero sana, isipin mo din yung sarili mo. Selfish na kung selfish, pero buhay mo ang pinag-uusapan natin dito. Huwag na sanang maulit yun, ha? Nay, may isa pa po sana akong sasabihin sa'yo. Ano yun? Kagabi po kasi,
bago pa po kayo dumating ni tatay dun sa bar, may kutob po ako na andun po si Doc Carlos. Ano? Tingin ko po kasi pinuntahan niya po si Harry eh. Kasi akala po ni Harry, ako po si Doc Carlos nung inalalayan ko po siya. Sandali. Ang ibig mong sabihin, may kutob ka na nasa bar kagabi si Carlos, pero hindi ka pa rin umalis? Sorry, Nay. Hindi ka ba nag-iisip? Annalyn, hindi ba matalino ka? Alam mo, magpahinga ka na kaya. Okay naman ako eh. Nakakatulog ka ba ng maayos? Ano ka ba? Hindi pwede. Pasyente kita, no? Sus! Ang sabihin mo, gusto mo lang talaga ako alagaan. Alam mo, tingin ko nade-develop ka na sa akin eh. Aminin mo na, hindi ako magtataka. Alam mo, siguro kung nagkakilala tayo ng ibang time or ng ibang circumstance, baka pwede. Pero ngayon, wala eh. It's complicated. Paano complicated? Dax, paano naman ako magkakagusto sa taong ipapakulong yung mami mo habang buhay? Di ba? Bakit naman ako papatol sa taong sisirain yung buhay ng mami ko? Yung buhay ko. Dax, kung ikaw yung nasa sitwasyon ko, magkakagusto ka ba sa taong magpapakulong sa mahal mo? Hindi, di ba? Tsaka, ano na lang sasabihin ni Mami pag naging tayo? Oh, bisita mo. Anong ginagawa mo dito? To tell you I'm leaving Apex. Anong pake ko? We're not even friends. Not yet. I heard ipinasa ka ng lawyer mo sa iba. At nabalitaan ko rin na wala ka ng pera. Nawala na ba ang financer mo? It's your lucky day because I will help you. Anak, bakit hindi ka umalis? Bakit hindi ka humingi ng tulong? Bakit hindi mo kami tinawagan ng tatay mo? Siguro kung ginawa mo yun, baka nahuli na si Carlos at hindi na ako natatakot ng ganito. Anong kaguluhan ito? Ano yan sa inyo dalawa? Nag-aaway ba kayo? Eh paano, Chang? Yang magalingin yung apo. May kutob na pala na baka si Carlos na doon sa bar kagabi pero hindi pa umalis. Nay, sorry. Ayoko lang naman po makadagdag sa stress mo eh. Kasi sobra na po yung pag-iisip mo kay Doc Carlos, tapos dadagdag pa po ako sa stress mo. Yun na nga eh! Alam mo na sobrang stress ako gabi tapos dinadagdagan mo pa? Hindi, tama na. Ano pa? Oo nga. Tama na. Hanggat hindi nahuhuli si Carlos, dito ka lang sa bahay. Simula ngayon, hindi ka muna magjo-duty. Nay, hindi naman po pwede yun. Pwede! Kasalanan mo to eh. Sinikreto mo sa akin yung nangyari kagabi. Pati sana, hindi ko to ginagawa. Annalyn, pinoprotektahan lang kita. Pero Nay, kaya ko po yung sarili ko. Hindi ka uubra kay Carlos! Eh, Nay, kahit naman po andito lang po ako sa bahay, kung dumating po si Doc Carlos, hindi po natin siya mapipigilan. Kaya please, huwag mo na po idamay yung trabaho ko. Basta! Sundin mo ko nung sinabi ko sa'yo. Annalyn, sumasakit yung ulo ko sa'yo. Pero Nay, hindi ako pwede... Annalyn! Kaya mo muna lumamig ang ulo niya. Palipasan mo na. Lynette,
Sumasakit ba ulo mo? Chang, sumasakit po yung ulo ko dahil kay Annalyn. Lynette, huwag mo naman sanang mamasamain, ha? Pero kasi, parang sobra naman yata yung paghihigpit mo kay Annalyn na pati doon sa kanyang hanap buhay, parang ayaw mo na siyang papasukin. Agree ako dyan. OA ka na eh. Alam mo naman kung gaano ka-importante kay Annalyn ang pagdudoktor. Mas importante pa po kaysa sa buhay niya? Sige nga, tanungin ko kayong dalawa. Paano magiging doktor yung anak ko kung mapapahamak siya dahil kay Carlos? Sige nga. Lynette, naiintindihan ko naman na nag-aalala ka eh. Pero ano gusto mo mangyari? Tumigil yung buhay niyo dahil sa takot? Ano, maging parang kambal tuko kayo ni Annalyn? Lagi kayo magkadikit dahil takot na takot kayo? True. Eh di parang hindi rin kayo nakalaya kay Carlos. At lumala pa. Hindi pwedeng ganun, Lynette. Baka mamaya mag-rebelde yung anak mo, ha? Oo nga, Lynette. Tsaka, mabuti kayong tao, lalong-lalo na si Annalyn. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Diyos, alam ko naman yun eh. Pero si Carlos, demonyo yun. Hindi uubrang dasal sa kanya. Ang sungay, ang katapat, sungay. Lynette! Alam mo, Diyosa, mabuti na lang at walang baril itong si Lynette. Dahil kung hindi baka mabaril niya si Carlos, siya pa ang kulong. Pwede ho ba iwan niyo muna ako mag-isa? Matulog ka na rin, ha? Hinga ka na, ha? Hello, Michael. Kailangan ko yung tulong mo. Magkita tayo bukas. Ito na po, sir. Kompleto na to, ah. Opo, kompleto na po yan. Easy. Okay. Sir, ito pa po yung karagdagan po, sir. Makikiingat na lang po. Kompleto na rin po yun. Salamat, Oliver. Sige po. Sito po ako, sir. Sige. Salamat po. Lynette, sigurado ka na ba talaga dito? Oo, Michael. Kailangan matuto na akong lumaban para sa anak ko. Hindi ganun kadali gamitin to, ha? Alam ko. Kaya gusto kong matuto. Michael, meron sana akong gustong pakiusap sa'yo. Kung pwede sana, sa atin lang to. Huwag mo na sabihin kahit kanino.